ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:09 aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the Department of I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayungaga Pilipinas, Mayungaga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran bayong aga good morning sa inyong tanan. Mother, welcome sa isa naman kondisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw na kita karon sang Miyerkules, Mayo 6, 2026. Sa kinahanglan maging ninyo, tub-tub alas 9:55 subong aga, ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, sa aton mga kulturan sa Clan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa aton mga abyan sa Negros Occidental, mayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sarang nga mabatiang live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Live man kita nga nagapangalagad pinaagi sa aton nga online platform sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga sa asining karon lang buksan na sa Lambunaw Municipal Government kan sa Department of Trade and Industry Iloilo ang One Town, One Product Hub sa nasabi nga Banwa. Ibalo uraton sa aton nga pagpangalagad sa nidamang madugay kung ano bala ang katuyuan sang pagbukas sang sining Otop Hub. Paano ini natuman? Kung ano nga mga produkto ang lauman sa sining lugar. Maging gawpod naton sa digid lamang madugay mga biyan ang aton nga abyan coming from the Department of Trade and Industry Iloilo, si Engineer Florena Abiana. Ibaloon naton sa digid lamang madugay mga biyan ang mga detalye sa sining nga proyekto with Engineer Flor sa aton sining nga pagpangalagad. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita, mag-check kita mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Hibaloon natin with Pag-asa Iloilo ang mga panyempo sa mga adlaw sa Miyerkules. May araw ba na sa lauman nga pag-ulan o kagkabusta man natin ang development sa ginabantayan nga low pressure area sa Pag-asa. Opo na tumabihan sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Engineer Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Ayun, Ma'am Leonor, good morning.
Balikan nato lubat si Ma'am Lenore Silvestre mga biyan sa iya sining latest nga update sa lakat sa panahon. Ma'am Lenore, good morning sa liwat ma'am. Kamusta ang inyo sining monitoring subong sa pag-asa? Hello? Yes ma'am, good morning ma'am. Ayun, Ma'am Lenore, good morning. Hello Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning. Yes ma'am, kamusta? Yes ma'am. Muna nga itong latest weather update para sa subong adto sa Merkules, May 6, 2026. So as of 3 a.m. kadaling agang, ginamonitor natin ng low pressure area ay gina-estimate natin basta sa mga available na data na may kalayoon 670 km east of Hinatuan sa Rizal del Sur. Ang inyong low pressure area ay wala pa man direkta nga epekto sa atin ka balabo man ang tsansa or unlikely na mag-develop ini into tropical depression. And then by possible current or sa buwas ng kaagahon, ito sa rin naman yung maghahatag sa pag-ulan-ulan sa may Eastern Visayas, Mindanao. So, ang Eastern Visayas, padayon yung nag-a-apekto diri sa ating mga person. Kasi ang pag-yung ginamonitor natin outside sa ating mga Philippine Area of Response, ay gina-estimate natin na may kalayuan 2,395 km east to north Eastern Mindanao. The maximum sustained wind ng 55 km per hour near Gisander, kagkasanas niya up to 70 km per hour. Ang iyang hulag ay pa-westward at 10 km per hour. So, ang inyong mga bagyo ay wala pa man ni direkta na attract sa atin kag may posibilidad na magasulod sa atin mga Philippine Area of Response by Friday or Saturday. And then, din naman sa Western Visayas, mag-experience siya kata sa magulugan-ugan, pag-magulugan mo ng kalangitan, kung may mga posibilidad sa mga isolated mga popular, kung wala sa panag-o, labi na din sa hapon kakapihon, tugas ang Eastern East. Makasarangan naman ang hangin natin na makahaling sa direksyon northeast, na magadala sa makasarangan na pagbalog sa mga ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw na putlak ng alas 5:30 kagulong aga pag magatunod ini alas 6:03 sa hapon. Kag ang ating forecasted maximum index para sa karon na adlaw ay posible magalapot 38 to 42 degrees Celsius. Kag muna ang ating latest weather update, halimbawa may Iloilo radio station, ako sa Binasal Basta, madamag na salamat. Ma'am Lenore, sa na-mention mo ma'am, may posibilidad na magsulod sa atong Philippine Area of Responsibility sa adlaw sa Biyernes ang ining bagyo outside of park nga monitor karon sang pag-asa. As early as now, ma'am, ma-identify na ba na natin kung diin nga mga area ang posible maapektuhan gid siyang sining pasulod nga bagyo? Well, hindi nga bagyo siya, no? Ang dalagan niya ay westward. Possible siya, ang document sa ating mga forecast models, posible mag-apektahan niya sa may southern Luzon or sa may eastern part sa Luzon. Pero wala pa man natin nakita niya mag-alag po siya kahit may posibilidad man siya nga mag-reserve ang bagyo siya. Ayun. Ma'am Lenore, na-mention mo man kaina ma'am nga may ara sang posibilidad sa mga isolated o kung lapta-lapta nga mga pag-ulan diri sa aton nga rehiyon. To be particular ma'am, may mga na-identify kita nga mga area nga masami ginaulan sa tion sang hapon kag gagabihon. Well, most likely siya mga pag-ulan natin, or mga isolated mga pag-ulan natin, sir, ay kalabanan sir na kung manotisara natin sa may mga mountainous areas, sir. Labi na dara sa may mountains sa Antique, sir, kasi sa mga Hamindan, Tapas, sir. Ayun. Ma'am Lenore, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome, sir. So, good morning, sir. Salamat. There you have it, mga latest updates sa lakat sa panahon gidulong sa ato ni Engineer Lenore Silvestre sa ang pag-asa Iloilo. So may ara mga biyana sa ginamonitor karon nga bagyo outside of Philippine Area of Responsibility that may enter our par o kung magasulod mga biyan sa atong Philippine Area of Responsibility sa adlaw sa Biyernes kag posible nga magdala sa mga pag-ulan, particularly mga biyan sa Southern Luzon.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Padayon nga mag-monitor sa update sa pag-asa mga biyan kag subong man sa mga panugyan sa aton sinitag sa mga local DRRM o pinagi sa pag-follow sa ila sining nga mga update sa Facebook page o sa social media. And if ever nga i-deklara mga biyan o kung na iga-anunsyo ang preemptive evacuation bilang pagpanghanda sa sining nagahilapit nga pagsulod sang bagyo, kabay nga ipakita taman ang aton sining pagkoordinar o kung pag-coordinate mga biyan sa aton sining gobyerno. 9:19 in the morning sa akong pagparumbalik, mangin kaupo na nato ng aton bisita of the day. Si Engineer Flora Bian sang DTI Iloilo para sa aton nga talakayan ang pagbukas ng Otop Hub Lambunaw. Hindi kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang malipot nga pahanundom. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:21 na sa aga. Sa gyapon nga pamatuga mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier mga biyan, maging kapod natin sa ating pagpakalagad subong iya nga aga ang Senior Trade Industry Development Specialist sang DTI Iloilo si Engineer Florena Bian. Iniagod istoryahan ang pagbukas ng Otop Hub Lambunaw sining karulang. Pila na bala ka Otop Hub ang mayara sa Iloilo kag ano na nga mga banwa ang nakalinya nga magbukas sang kasubong nga Otop Hub. Yari kaupo natin sa piyak kalinya si Engineer Florena Bian. Engineer Flor, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Ayun. Good morning Engineer Flor, welcome sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Good morning, Sir JP. Good morning, ma'am, and thank you good for allowing us to have an interview with you today. Foremost, ma'am, sa aton sining nga makuturan nga excited nga mahibaluan ang pagbukas ng Otop Hub sa Banwa sang Lambunaw. Ano bala ang katuyuan, ma'am, sang pagbukas sang sining Otop Hub? Sir JP, kag sa tanan nga mga nagapamatik sa Radyo Pilipinas, ang katuyuan sa pagbukas ng Otop Hub Lambunaw amo ang pagtuman sa mandato sa Republic Act 11960 o kun ang Otop Philippines Act. Sa diin, ang Section 12 nagasaad nga ang tanan nga local government unit sa kada munisipyo mag-establisar sa ilang Otop Hub sa mga lugar nga masami ginasayuhan sa mga tawo, pareho abis ang airport, seaport, tenda o kung munisipyo kung sa diin ang ini nga mga lugar mataas ang foot traffic. Ayun. Ma'am, we know nga hindi basta-basta man ang ginggasto sa mga LGU para lang matuman ang ining mandato sang lawi. Paano ba naman natuman ang ining Otop Hub sa Banwa sang Lambunaw? Ang pag-establisar sa Otop Hub sa Lambunaw natuman paagi sa collaboration between DTI Iloilo sa aton through our negosyo center kag sa mga sa Lambunaw LGU under sa ilang Local Economic Development and Investment Promotion Office o kun ang DDPO kag most especially no sa pagbuylog man sa mga MSME sang Lambunaw.
I see. Bali, ano ang counterpart, ma'am, sa inyo sining nga opisina, and what's the counterpart naman sa lokal nga panguluhan sa Lambunaw para ma-realisar ang ining handong nga makatukod sang Otop Hub sa Ilabanwa? Ang counterpart sang DTI Iloilo among pag-provide sang Otop Hub signage kag mga racks, kag ang sa part naman sang LGU Lambunaw ang pag-provide sang space kung sa diin maka-display ang mga MSMEs dito. Ayun, so partnership gid inyo baliga sa DTI, no? Ang training, ma'am, sa mga magabantay para sa sining nga Otop Hub, under man bala sa Department of Trade and Industry? Actually, sir, no, bali ang sa Subong, ang LGU ang operator sang Otop Hub Lambunaw. So bali ang later siguro matransfer ini sa MSMEs. So i-provide man sila namon sang or i-guide sila namon kung paano ini mag-operate ang Otop Hub, especially sa ilang collection sa mga payments, sa mga amusin nga mga butang, sir. Ma'am Flor, sa mga kauturan naton nga excited nga magpadulong sa Otop Hub sa Lambunaw, ano bala ang mga produkto ang mahimo nila mabakal diri? Sir JP, nanalisari ang mga produkto nga makita sa Lambunaw Otop Hub. May sila nga mga products pareho sang bukarillos, coconut balls, kakao, mga baked products like cookies and tarts. Kag most especially, no, ang ilang banana-based kag coffee-based products. Sa mga non-food nga items, may ara sila nga patiris, garments, may binangon kag fuzzy wire flowers. In fact, sir, no, ginapabugal gid sa Lambunaw ang ilang kape kag saging. So may tagline sila nga sa kalam, meaning saging kag kape sang Lambunaw. Wow, sa kalam daw baliskad sang malakas nga nga tinaga, which is a very Gen Z kumbaga. Ma'am, ang ining Otop Hub bukas bala ini adlaw-adlaw gid, even on weekend, particularly sa adlaw sang Domingo? Sir, kay ara siya na situate sa Municipal Hall. So bali ang pagbukas during office hours lang sang Municipal Hall. I see. So sa mga kultura naton nga interesado nga magbakal, especially sa mga magapauli sa Lambunaw kapag balik man gilayon sa ila sining nga mga ginhalinan, no, ang pagbisita sa sining Otop Hub sarang lang nga maubra sa tion sang weekday o kung may opisina nga mga adlaw. Yes, sir. Ma'am, ikapila na ining one town, one product hub sa Iloilo ang ginbuksan nga Otop Hub sa Lambunaw. Ang Otop Hub Lambunaw, ikalima, inisya sa nga gin-establisar sa probinsya sang Iloilo. Ang una gid, may ara kita sa Festive Mall, ang Balay Ilonggo. Ang ikaduha, sa Casarial, diri man sa provincial capital. May man kita Otop Hub Alimudjan, na gin-establish ang December 4 last year. Kag Otop Hub Uton, nga gin-establishment sang December 5 last year. So ikalima ang Otop Hub Lambunaw. In short, ma'am, this Otop Hub sa Banwasang Lambunaw is the very first Otop Hub nga ginbuksan subong iyang tuig 2026. Yes, sir. Ayun. Ma'am, we understand na medyo magdudugay na ang ining Otop Law, ang pagmando sa pagpatuman sa mga Otop Hub sa tagsak kabaruhanan o konsyudad sa aton sining nga pungsod. Magluwas sa Lambunaw, may ara pa bala mga banwa nga nakalinya na nga magbukas sang Otop Hub? Yes, sir. Bali ang sa Subong, may ara kita nga ginaay nga mga kabanuhanan nga magabukas sa ila Otop Hub for this year. So bali sa mga nagbisitahan namon nga mga LGUs nga nag-signify sa ila interest nga mahambal naton nga ready na sila magbukas sa sini nga tuig amo ang Barapac Viejo, Lemery, Ahoy, Estancia, Cagdion. Pero sir, aside sini nga mga kabanuhanan, madamo man ang nag-signify sa ila interest nga magabukas man sa ila nga Otop Hub. I see. Good to know, ma'am, no, nga kadamo sa mga lauman naton nga Otop Hub nga magabukas this 2026, and it's good to hear nga madamo sa norte nga bahin sa Iloilo kung sa diin ako naghalin ang lauman namon nga may Otop Hub na in the next months or weeks to come.
siguro mga later siniman nga mga second sem of this year siguro, sir. I see. Ma'am, may we know ano ang reason kung o kung ano ang mga masami nga mga challenges kung medyo madugay-dugay ang pagtukod sa mga autopub sa tag sa kakabaruhanan despite sa kadugay na nga pasar ang ining autoplo? Ang number one siguro, sir, no, kay it will take ang funding bala, sir, ang budget. Dapat abi ang autopub may ara ka nga lugar nga displayhan sa mga products. So ang iban may existing sila nga mga pasalubong center, so mahapos na lang para sa ilap tungod ara na ina siya. Pero sa iban nga wala pa nga magkatukod pa, so bali ang budget para dira medyo maalap gid dapat ang LGU. So siguro amo man ang isa sa mga rason nga ang iban nga kabanwahanan medyo nadugayan sila sa pag-establish ang ila autopub. I see. So no, aside from sa autopub nato ni may pila na kita kabaruhanan nga may existing na nga daan nga pasalubong center nga daw kaangay man ang purpose sa One Town One Product Hub. Yes, sir, may ara na. Sa mga LGUs naton, ma'am, nga posible nagapangita na karon sang pamaagi nga makabukas man sang ila tag sa ka autopub, ano ba ang proseso kag ano ang mga bulig nga mahimo mahatag sang inyo sining opisina? Bali, sir, kinahanglan mag-prepare sila sang SP resolution, no? Kay tungod nga may memorandum of agreement between CDTI kag sa LGU. So dapat supported ni isang SB resolution kay magaperma si Mayor Sini. So bali i-identify nila ang lugar kag ibutang nila sa ilang SB resolution nga ginasuportaran nila ang ini nga programa sang aton gobyerno. I see. So dapat may ara sang resolution aside sina ma'am, Yes, dapat sir. bala ma'am may minimum funding para nga matuman ang ining proyekto. Sa part ni DTI, sir, no, ang amon nga gina-provide are the autopub signage, kag ang racks. Kag sa part ni LGU, amo inaabi ang lugar nga makadisplay ang mga MSMEs sang ila produkto. Kag ang operation sa sinang lugar, sir, like ang security sang mga produkto sa sinang lugar, ang mga electrical connections, so bali, amo na ang dapat mapreparahan. Ayun. Ma'am, sa idalom sang guidelines or IRR sang sining autoplo, may ara bala ma'am gina-require nga dapat amon ni kalapad ang lugar para makonsider naton nga qualified kung standard gid nga autopub? Wala man, sir, wala sang required nga area sang space. I see. So even a small space within the municipal hall or mini kiosk sa ila sining nga lugar would suffice ang sining nga requirement para nga magkatukod sila, ma'am, o kung makaumpisa sa pag-open sang ila sining nga One Town One Product Hub. Yes, sir. And for our LGUs, ma'am, nga wala pa na understand no kung ano bala ang mga bentaha o kung mga benepisyo sa pagtukod sang autopub, ano bala ang mga bentaha nga nakita ninyo sa mga banwa iya kag mga syudad nga may ara na sang autopub? Sa mga ang bentaha sa autopub sa mga banwa, sir, no, amo nga first of all makabaligya ang mga entrepreneurs or kung na nga MSME sang ila produkto sa sina nga lugar. Isa man ini sa mga pamaagi nga para mahibaluan ang market acceptability sa mga newly developed products. Kay for example, ako nag-ubra ako sa banana chips. Paano ko mabalaan nga ini nga banana chips manami o kung mauyunan ini sa mga tao. So ang autopub is a place wherein pwede ako maka-showcase ang akong bago na develop nga produkto. Kung kag ma-test ko ina kung may potential bala ina sa local o kung export market. I see. So dako gid ya ang bentaha kung may ara sang autopub nga sarang makadtuan ang aton sining nga mga turista, ang aton sining nga pumuluyo sa ila sining tag sa kabanwa. Ma'am, maybe no sa mga MSMEs naman naton, ano bala ang requirement para maka-display sang produkto sang autopub? Is it dependent sa desisyon sang banwa o kung tanan mahimo nga mag-display sa ilang produkto?
as much as possible, sir, no, mas manami gi kung may legal entity ang mga MSMEs nga naga-display. Like may ara silang business permit sa halin sa LGU mismo, kag kung may ara man naka-register man sila diri sa office sa DTI na may business name sila. So mas preferred namon ang ini nga mga manugbaligya. I see. Sa ato naman ma'am nga mga MSMEs, kinahanglan ba na sila magbayad para sa pag-display sang ila mga produkto sa ilatag sa ka-Otop Hub? Wala ini sir sang bayad. Ang kalabanan ng Otop Hub daw ang operator no kuha lang siya sang certain percentage para nga sa maintenance sang like for example ang may-ara nga mga Otop Hubs nga tripartite bala sa luwas sang LGU kag sang DTI may-ara sila nga mga association. So ang ini nga association nagakuha sila certain percentage sa product nga gina-display sang MSME para sa maintenance kag operation sang sina nga Otop Hub. Ayun. So, dako gyud nga bintahan not only sa aton sini nga mga buyers but even sa aton nga sellers kati limited lang yang ila sining marketing cost kay ibilin lang nilang ila sining baligya and gamay lang nga porsyento ang magakadto para sa maintenance ang hub nga ila sini paga-displayan, Ma'am Flor. Yes, sir. Ma'am, aside sa Otop Hub, paano pa ginapabaskog sa ahensya marketing support sa mga magagmay nga negosyante? I'm referring, ma'am, sa mga lugar nga wala pagid iya sa nga Otop Hub karon. Paano naton sila ginabuligan while waiting for the opening of their Otop Hubs? Aside sa Otop Hub, sir, no, ang DTI nag-organize man sa mga trade fairs, may local kag may international nga ang aton mga MSMEs pwede man maka-join sa sina nga mga trade fair. Kag magluwas sina no at present may ara ang DTI nga online platform ini para sa mga MSMEs nga gusto mag-join nga mag-sell online. Ini ang DTI Marketplace. Ayun. Under sa sinamam nga platform, paano na siya maman? Ano ang proseso para makabaligya man dira ang aton sining nga mga magagmay nga negosyante? May mga documentary requirements, sir, no? Kay, for example, ikaw ang MSME, mabaligya ka sang imo nga products sa iban, kinahanglan almost complete ang imo documents like may mga OR ikaw, kag ang means mo sa pag-transport sa imo produkto, like for example kay online siya kung ang imo product nagka-interesar ang mga taga Luzon, paano mo siya i-ship from Iloilo to Luzon. So dapat ara na siya naka-plaster ina-sir sa MSME mismo. Ayun. So, it's good to know nga may ara kita sa mo sining nga platform, ma'am, no? Kaya iwas man sa scam no, on the part sa mga buyers nga nagapangita sa mga kalidad nga produkto but are worried nga base peke bala ang mga seller o kung mga nagapakuno-kuno lang nga mga lehitimo nga manugbaligya pero under gali sa siniya nga marketplace mga may ara mismo sa mga legal identity ang mga nagabaligya sa siniyang avenue. Yes, sir. Lastly, Ma'am Flor, ang imo sining mensahe sa publiko, mga pagpangagda sa Department of Trade and Industry at the same time, ang inyo sining panugyan sa iban pa nga mga lokal nga panguluhan sa probinsya kag syudad sa Iloilo nga magbukas ang ila sining One Town, One Product Hub. Sa aton mga kasimanwa sa probinsya sa Iloilo, no, kung mahimo, suportaran naton ang aton mga local producers kay paagi sa pagbakas sa aton mga local products, ang aton mga magagmay nga negosyante amo ang nagabulig nga magpasanyog sa ekonomiya sa aton banwa. Sa aton mga LGUs nga nagatuyo man magbukas ang Otop Hub, pwede nila kami ma-invite to explain further kag para ano namon ang Otop Hub sa ilang nga banwa. Kag kung gusto nila mag-establishar sang Otop Hub sa ilang lugar. Ma'am Flor, madamo gid nga salamat sa imo sining nga oras kag impormasyon and for the sharing with us sa mga valuable information. May kang tanan sa sining One Town, One Product Hub nga isa sa mga nagapangunawan nga programa sa Department of Trade and Industry. Ma'am Flor, for your time information, ginhatag sa Radyo Pilipinas for your words and words para sa bayan. Salamat kag padayon. Thank you, Kid Sir JP, kag sa Radyo Pilipinas.
Well, dapat mga Abian, si Engineer Florena Abian, ang atong Senior Trade and Industry Development Specialist sa Department of Trade and Industry Iloilo. May kangkanan mga Abian sa Autopub, gagitbuksan sa Lambunaw. Kung ano bala ka-importante ang ining programa sa gobyerno in partnership sa aton sining mga lokal nga panguluhan. So klaro mga Abian sa nangin sabat ni Engineer Flo nga hindi kinahanglan nga dako-dako gud o kung malamol ang inyo sining espasyo para nga makatukod sa Autopub sa aton sining mga lokal nga panguluhan. You can start small. Pwede mag-umpisa sa gagmay lang nga espasyo, amat-amat nga mabuligan, mapakilala, kag matibong ang aton sining nga mga magagmay nga mga negosyo. Congratulations kids sa banwa sa Lambunaw sa madinalagon nga opening sang inyo sining nga One Town, One Product Hub. Dari makitaan sang publiko nga kadamo gali sang mga ginapabugal nga produkto sang tagsa ka banwa. Kung isa makibot ka sa pagbisita sa mga trade fair, ang mga ginatrutan-aw mo nga daw interesado kagid baklon, halin pagali sa inyong nga banwa. Kung with this Autopub, ang mga negosyo o kung mga produkto na hindi pa masyado kilala, despite sang kalidad sang ila sining nga pag-ubra, mahatagan sang kahigaynan nga matalupangdan man, hindi lamang sa mga pumuluyo, kundi pati na sang mga turista. Dako man ini nga bulig sa aton sining nga mga manugbakal, iti kung wala sang Autopub ang normal nga matabo mga biyan, maisa-isa kagid kadto sa mga tiyanggi o kung baligyaan para lang nga makabakal sa mga pasalubong items. Di mayo lang kung ang goods nga imo sini nga pagabaklon inang isa lang bala ka kategory. Pero kung ang imo sini nga pagabaklon, for example, mga binango, tapos ang sunod mo kabaklon mga processed goods, yung tendency sari-sari man ang lokasyon sang sini nga mga pasalubong items. Pero with this Autopub, naging buksan sa Department of Trade and Industry in partnership with the local government unit, sa isa lamang kalugar sa rang nga makabakal sa nanuhay-tuhay nga produkto sang banwa ang isa ka manugbakal. Manami gid nga lokasyon ang munisipyo sang Banwa. Iti sa Masani, ini ang mga lugar nga ginabisita gid, especially sa mga may transaksyon sa gobyerno, magawad sang lisensya, magabayad sa amilyar, o mag-a-avail sa mga serbisyo sang banwa, samtang nagahulat, samtang proseso mga biyan, pwede gid kahapit no sa sining Autopub. This is the 5th Autopub sa probinsya kag syudad sang Iloilo, and we are looking forward mga biyan sa mga na-mention kay ina ni Mama Flor nga mga dugang nga mga lokal nga panguluhan, ang banwa sang Estancia, banwa sang Lemery, kaga banwa sang Leon, kay iban pagig nga banwa nga ginalauman man naton nga magabukas subong iyang tuig 2026. Sa mga LGUs naton nga wala pa nakita ang benepisyo sang sining Autopub, kabay you may realize soon no, sang bentaha sang sining programa. Ang Department of Trade and Industry nagpabutyag sa ila kahanda sa pagbulig nga matigayon ang pagbukas ng Autopub sa tagsa ka mga banwa. All you have to do is to coordinate sa aton sining Department of Trade and Industry para nga masuguran ang pag-establishar sa Autopub sa inyo tagsa ka lugar. Alas 9:43 sa aga sa ato nga pagparumbalik, maghatag kita sa mga dugang nga mga updates gikan naman sa iban pa nga ahensya sa gobyerno, kag mga update gikan naman sa aton nga mga kupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Ini kay iban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum.
maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Lola Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ayun, alas 9:46 sa aga sa gapon nga pamatikabo sa pagpakalagad sa programa Balita, Isyu kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining oras magakuha kita sa update gikan sa aton nga kaupod diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, live gikan sa aton nga field mga biyan ang pagbukas o kung pag-inaugurar sa mga cooling station sa Iloilo City Government sa report ni Lodi M. Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. And good morning. Yes, Japes, good morning. Live, ari kita diri sa buong sa may areas ng Diversion Road kay bago lang gid nagbukas ang cooling hub sa Iloilo City Government sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias. Ari man diri si Engineer Neil Ravena ang head sa GSO kag Energy Conservation Officer, kag si Doc Mary Ann Diaz ang heads ng City Health Office. So sila ang nagpanguna sa pagbukas sa cooling hub diri sa may area sa Diversion Road. Duha ka cooling hub, James, ang operational na umpisa sa buong adlaw. Magluwas diri sa may area sa Diversion Road. Operational naman ang cooling hub dito sa may area sa Halandoni sa General Luna, no? Ang lakip sa mga guidelines sa paggamit sa cooling hub, no? Antes ka nga makasulod may ara sang registration kag assessment kung sa diin kinanglan mo nga mag-sign in, no? Ang sulod sang cooling hub may ara sang aircon kag may ara man sang electric fan. May ara man ini sang water dispenser kung luyag mo nga mag-inom sang tubig. Nakita na kaina nga subong may naka-station nga duha ka staff, isa ang staff gikan sa CSWDO kag ang isa gikan sa City Health Office. Sila ang naga-assess or ma-assess ang masulod kag ma-check sang ilang blood pressure kung nagalain ng imong pamatsyag. May ara man di sila nga mga bulong, mga standby or emergency nga bulong na sa tion nga maglingin. Halimbawa ang ulo mo may ara ka sang naka-standby na pwede ihatag sa imong nga bulong, no? So ang
ila diring capacity is around 20 people at a time. Kagang ilang operational hours is halin alas 10 sa aga, tubtob alas 4 sa hapon. So sige kay na ni Mayor Raisa Treñas, no? Aparte inis ang ginatawag nila nga circular economy kay environmental friendly ang ilang gamit diri nga mga materyales sa Japes, no, with zero cost para sa Iloilo City Government ang ilang flooring imo sa eco boards nga human halin sa recycled plastics kag ang sa babaw sini ang naginagamit nga power source amo ang solar panel, no? So kay nagilantaw nato ng solar panel naga-charge siya, no? Kag amo ining mangin power source para sa water dispenser kag electric fan kag air conditioning units Japes, no? So ang area naman dito sa may Halandoni bali na wala na sila sang may gintukod kay existing na sang space sa kilid sang pumping station. So amo na iya ang wala na sila sang install nga solar panel or ang iban pagid nga mga container van kay ti existing na ang cooling hub dito sa may area sang Halandoni, James. Ayun. Na-mention bala ni Mayor Raisa kung until when ginalauman nga magapabili ng ining nga mga cooling station or cooling hub dira sa Diversion Road? Ang siling niya, Japes, is amo ini ang ilang short-term and immediate response sa nagataas nga heat index. So, for so long as mainit ang tiyempo, mataas pa ang heat index, existing ang hindi inianay paghalinon ang ining cooling hub. Isa man sa mga na-mention ni Engineer Neil is ginalataw Manila ang posibilidad nga sa iyon sa Tigululan himon ining nga daw rain shelters na pwede mo pasilungan kung gaulan, but isa pa ina sa ilang ginalantaw kag lantawon pa naton kung mangin feasible ang ina nga plano sa Iloilo City Government. Pero sa tatlong cooling hub bali duha lang sini ang kumbaga do ginhimo gid, no? Gintukod gid from the scratch, Japes. Ayun. Na-mention mo kaina nga may ara pa sang assessment nga pag-aagyan ang aton sini nga mga kauturan nga magagamit sa sini nga cooling hub. This is mean nga hindi kaya pwede nga magtulot-tambay lang da. Whether gusto mo lang or trip mo lang iya nga mag-dinner dila while waiting sa imo sini nga barkada. Yes, no, pero gina-consider man sa Iloilo City Government ngati kung nagabantay ka lang man sa halimbawa, nagabantay ka sa imo nga salakyan or nagabantay ka sa jeep mo nga sakyan, pwede ka dikit ya ka stay, especially kung wala pa bala na exceed ang capacity nga 20 ka tao, no? Ang assessment is halimbawa for the reason nga halimbawa may mga nagaliho na bala, mga nagaliho-liho nga mga kabataan or basi bala mangin threat pa ang mga nagalibot diri or nagapangayo-ngayo nga basi magsulod sila or mga wala man nato na mga mentally challenged naton or posible magtuga sa threat, amo na ang reason kung nga may ara kita sang assessment. Pero bukas niya Japes sa tanan nga luyag nga mag-avail kag luyag lang niya magpahuway kag mag-inom sang tubig diri. Kumbaga open for all as long as ang ila diri nga capacity is 20 person at a time. So from 10 o'clock up to 4 p.m. magapasulod sila ya sang tao kag amo na siguro ang check-in man kag assessment para man nga may ara sila sang record sa mga individual nga magasulod diri sa may cooling hub. Ayun, and perhaps isa man sa mga reason kung nga may assessment kay para matumod gila yun in kaso nga may medyo malala bala ang sitwasyon, no? Mahatagan sa nga immediate nga assistance o kung paggiya dira sa aton nga cooling hub M. Yes, Japes, no? So amoy na bukas na ini sa mga kauturan naton, actually medyo timing gid kay medyo mainit-init ang panahon diri. Ang ila man gani kinaplano is butangan sa Japes sang temperature checker sa sulod para ma-check nila ang temperatura. So, amo na ang isa sa mga immediate response sa Iloilo City Government sa tunga sang mainit nga heat index, Japes. Pero hunta lang aside from these two nga ginbuksan subong nga adlaw, may ara pa sa lauman nga mga cooling hub sa iban pa nga mga distrito sa syudad.
Yes, no. So after sinibuksan ang duha ka cooling hubs sa may diversion kag sa Halandoni, ang next naman nila nga i-set up, Japes, ang area sa ang cooling hub dira sa may area sa Plazoleta Guy. Ayun. So tatlo pa lang ang ilang nga initial nga plan, pero ginalantaw pa naton kung ano ba dugangan pa ini or ano pa ang mga areas nga pwede nila pangtangan sa cooling hubs. Ayun. Lipat ako. Ang cooling hub bukas even on weekend, Sabado kag Domingo. Yes. Bukas ini siya even in the weekends. Operational ini from 10 in the morning up to 4 o'clock in the afternoon, Japes. Ayun. Madamo gid salamat sa imong balita. Agikan diri sa may Diversion Road Cooling Hub para sa Bago Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan. Latest nga update angot sa pagbukas ng cooling hubs sa syudad ng Iloilo, nga isa sa mga ginadayaw nga inisyatiba sa aton sining syudad, no? Kay ini na kalabot na iya sa national nga level nga gindayaw gid sa madamo nga netizen kati daw sa ano bala nga sa kataas karon sang heat index kahapon gidumag sila nayara sa more than 42 ka degree Celsius, mga biyan, ang na-record sa aton sining pag-asa kag ginapanaw naton nga posible nga mag timbuok na naman ang heat index in the next few days. So good move gid sa bahin sa Iloilo City Government ang ini nga inisyatiba. Pwede mo ang oras nga nabidin sa aton sa nga pagpangalagad. Diri na gilamang kutuba atong edisyon sa mga adlaw sa Miyerkules, Mayo 6, 2026. Sa ngalan nagilamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Vermola Ventura sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.